Hello, hello, Taurus Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for January 19 hanggang 25. So let's begin mga Taurus. Inhale and exhale. Holy Spirit, Spirit Guides. Ibigay natin kay Taurus ang mga mensaheng dapat nilang malaman para sa linggong ito. In your overall energy, meron kang the Death card. Beautiful. In the area of what you need to focus on, meron po kayong the King of Swords. In the area of what you need, meron kang the Three of Cups. Yes, celebration, party, happiness, rejoice. No? Na mamaya pag-usapan natin yan. In the area of what's affecting your current energy, the Ten of Swords. Interesting. In the area of your near future, you have the King of Cups. In the area of your challenge for the week, meron po kayong the Page of Pentacles. In your fortune, you have, wow, the Emperor card. Beautiful, beautiful, beautiful. In the area of your divine messages, meron po kayong Four of Swords. At ang outcome nyo po for the week, ito po yun. Mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end. But first, mga Taurus, thank you po muna sa inyong donation, saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Naku, napakalaking bagay po niyan every time na meron po tayong libreng reading for Taurus dito sa ating channel. Salamat din po sa mga nagko-comment at saka nagla-like. Malaking help din po yan. Thank you po. So, in the background of your reading, meron kang the Star card. Yes. Sabi na yung spirit guides, bumubuti na yung lagay mo. Some of you parang nanggaling sa sakit or masama ang pakiramdam. O kaya yung iba po sa inyo ay nanggaling sa medyo struggle nito nakaraang linggo, nakaraang buwan. At sabi dito, bubuti na yung aspeto na yan ng buhay mo. Kumbaga, it's getting better, it's getting higher than before, mas okay, mas maganda. Kaya don't lose hope at saka wag po kayong panghinaan ng loob dahil umaayos na yung mga bagay sa'yo. Okay? Meron po sa inyo sinasabihan ng yung spirit guides na kapit. Kapit sa pangarap, kapit sa mga goals because malapit ka nang makapunta dyan. Okay? The universe is actually listening to your prayer. Meron nakakarinig ng mga dasal mo at matutupad na yan. Okay? So, keep on believing, keep on fighting. Lalaban tayo this week. Okay? So, partneran natin yan ng card of the week. Meron kang creativity. Creativity is your inner expression. Unleash it. So, gamitin mo daw yung kagalingan mo, yung iyong diskarte powers, ang iyong street smart powers para magawa yung mga bagay-bagay this week. Okay? Kapangyarihan mo yan, gamitin mo. In your core energy, meron po kayong the Death card. Si Death card, sinasabi ng yung spirit guides this time, Taurus, na panahon na para tapusin yung mga bagay in the past. Meron ka daw mga inaasikaso in the past na hanggang ngayon daladala mo pa rin. Make sure na kung alam mong wala nang saysay, wala nang tulong sa present life mo, learn to really end it. Tanggapin na natin na tapos na. Tanggapin na natin na meron ng bagong naghihintay or meron ng bagong development, bagong mangyayari. Here, with the sun here, peeping out. Tingnan mo naman, oh. Nakasingit or nakadungaw yung ating araw. Ibig sabihin, may magandang paparating. May magandang bagay na naghihintay para sa'yo kapag tinapos mo na yung isang bagay na alam mo naman na ang hirap ng isave or walang-wala na talaga. Alam mo yan maramdaman mo yan and listen to your intuition. Okay? Clarify natin to. Death cards being clarified by the Three of Wands. Yes, sabi ko sa inyo, di ba may darating na bago. Ito yun, clarification and confirmation sa ating lahat that Three of Wands is really giving you the sign na may darating na bago. Alam daw niya na matagal mo rin tong hinintay or pinag-isip-isipan mo to before pero parang ngayon may katuparan na. So, something is coming na magbibigay sa'yo ng um, mapanghahawakang bagay na, okay, may darating na bago, sige bitawan ko na nga ito kasi nga mahirap na din masakit na sa ulo, very toxic na, mahirap na, nahirapan ako sobra dito. So, I'm now moving on. Umaangat ka na, may katuparan na yung isang bagay, it's coming here.
So anong sinasabi dito ng yung spirit guides Taurus? Mag-transform ka. Yakapin ang mga changes, yakapin ang pagbabago, yakapin ang darating. Okay, okay? Nakatadhana daw ito. Kumbaga. So, isipin mo na lang na maybe some of you masakit sa damdamin na bakit naputol yun, bakit natigil, gusto ko pa yun, bakit hindi ko pwedeng kunin hanggang ngayon. Isipin mo na lang, kaya siguro naputol yan, kaya siguro natapos yun, kasi hanggang dun lang talaga yun. Yung saysay nun sa life ko hanggang dun lang. So, I need to accept the changes. I need to accept na may bagong bigay sa akin si God. Ito yung pagtutuunan ko ng pansin ngayon. Okay? Maybe some of you are really asking kung may pag-asa pa ba, kung may naghihintay pa ba na bago for me, sawang-sawa ka na sa paulit-ulit. Here, this is your sign. Darating na talaga yung hinihintay na talagang changes for you. Congrats po. So, i-comment mo sa baba to Taurus, ano tong mga hinihintay mo na maaaring talagang magpabago sa kwento ng iyong buhay. I-comment mo yan sa baba. It will happen. I-manifest mo yan, okay? In the area of what you need to focus on, meron po kayong the King of Swords. Nakita ko dito sabi, napakasimple lang. Sabi ng yung spirit guides, laban abante. Okay? Dapat daw nag-iisip ka ngayon, forward thinking tayo. Hindi pa urong, hindi pa atras, pa abante. Forward thinking. And you need to be really madiskarte and sigurista and also strategic sa kung paano mo i-execute itong mga bagong bagay na ito. Diyan kita na example ha. Example, sa isang factory, hirap na hirap ka doon. And very toxic, maliit ang sweldo, naghihintay ka ng opportunity ng bagong trabaho na mas maganda. An example, dumating na. Ito na yun with the Three of Wands. Dumating yung hinihintay, totally magka-transform ang life mo, much better sweldo, mas maganda siguro ang schedule, mas malapit sa bahay. Kung ano man yung mga magandang benefits sa bagong gagalawan mo. Here, you need to be palaban. Talagang ipakita mo na aalagaan mo ito, you will do your best para makip yung job na ito kasi hinintay mo siya eh. So ngayon dapat talaga ikaw, buo sa isip mo na ito yung iiwanan, ito yung bago, ito yung aalagaan ko. Kailangan clear yan sa mind mo para alam mo lagi kung ano yung mga hakbang na kinakailangan mong gawin. Ngayon, bawal na yung, hindi man sa bawal, pero pangit na yung hindi ka sure, tapos paiba-iba, tapos hindi mo kayang panindigan, hindi mo alam kung ano yung obligasyon na kinakailangan doon. Dapat dito palang alam mo na at buong-buo sa'yo yung kailangan mong gawin. Para yung tagumpay, abot kamay. Okay? Very important ito. So, Taurus, ano pong klaseng Taurus kayo? Are April Taurus or May Taurus? Comment down below. Paramihan tayo ng mga April and May Taurus dito. Okay? The King of Swords, yes, you have the Emperor card na nakabaliktad kanina. Sinasabi dito na ipamalas mo yung tapang mo. You need to be really, really brave sa pagtahak ng bagong landas na ito. Hindi pwedeng yung dating ginagawa mo doon yun ulit ang gagawin mo dito. No, kailangan bago. Kailangan kung ano yung mga mistakes, failures na dinanas mo sa past. Kailangan sa i-apply mong bagong gagawin ngayon natuto ka na para hindi ulit mangyari yung nangyari before. Kailangan mo maging wise. Huwag urong ng urong. Kailangan natin sumulong and also be disciplined. Kailangan natin maging disiplinado kung talagang gusto mong maabot tong pangarap na ito. Kahit mahirap, kahit matrabaho, gawin natin. Ingredient yan for a successful outcome, di ba? So ipakita natin na ready tayo to fight and do something that is smart enough para to'y makuha talaga. Okay? Kasi ang frequency nagbabago yan eh. Kahit na sinabi kong makukuha mo na yung dreams mo, pero kung tinamad ka dito, lalayo yung frequency ng dream na yon. Do you understand, Taurus? So, kailangan talaga nating ipakita na ready tayo for this goal and dream. Okay? In the area of what you need, meron kang the Three of Wands. Ay, oh my God. Three of Cups. Kaya ko pa ba? Kaya ko pa naman. Kaya ko pa. Three of Cups. Okay, meron kang dalawang three dito. Three of Cups and Three of Wands. Telling you, talaga namang meron ka pong ancestors sa kabilang buhay
na hanggang ngayon ay ginagabayan ka pa din, pinoprotektahan, tinutulungan ka niya na mapataas yung mga dasal mo. So, mamaya after watching this video, magtirik ka ng kandila o kaya magdasal ka for your ancestors na tinutulungan ka pa rin hanggang ngayon. Okay? So, in what you need companionship. Yung mga tao sa paligid mo, kailangan parang you need their support. You need their um, parang love and also yung kalinga. Because nakita ko dito with the changes na papasok, parang kailangan mo na masasandalan, kailangan mo ng mga taong magiging tungkod mo, no? Para kayanin yung mga dapat gawin so that hindi mo maramdaman sobra yung bigat because you're also enjoying their company. Example, may mga changes sa kumpanya, sa trabaho. Halimbawa, malilipat ka sa kabilang department. Example lang naman. So, syempre, maraming adjustment. Marami kang kailangan tingnan mabuting mga bagong bagay, mga bagong aaralin. Syempre, nakakapagod yan. Pero pag uwi mo, if you have a quality time with friends, with family, with your kids, talaga namang gagaan yung pakiramdam mo sa hirap nung araw mo na yun. So, parang ganon. So, patuto kang balansehin ng life. Pag may nagyaya na kaibigan para kumain or videoke daw kayo, lakad, go push. You need to celebrate your life and have fun. Para naman hindi ka maupos, hindi ka ma-burn out. Okay? Very important to para sa'yo. The Three of Cups being clarified by the Eight of Cups. Yes. Sabi dito, pag hindi masaya, hanapin ng happiness. Kapag nalulungkot ka, okay lang minsan bumitaw, panandalian para mag-rejoice, para tawag dito, mag-recharge, para hanapin ulit yung spice and energy, no? Halimbawa nga, lunod ka sa trabaho, so maglagak ka ng isang araw sa isang buong linggong ito na magsasaya lang ako. I will enjoy my life. I will entertain myself with something na binuro ko para sa isang buong linggong trabaho. Halimbawa, ang day off mo ay Wednesday, ibigay mo yun sa sarili mo. Para yung mga bagay na nakakapagod ay mahanap mo ulit yung purpose sa sarili mo. Example, ikaw ay nagkatrabaho sa fast food isang buong linggo. Talagang nakakapagod yun, nakakadrain niya ng utak ng katawan. Pagdating ng day off, larga ka, alis ka sa mga bagay na toxic at mahirap para makahinga. Para kinabukasan, you feel recharged, mapahalagahan mo pa rin yung purpose ng trabaho sa'yo. Okay? Importante yan. In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong the Ten of Swords. Sabi dito, ng yung spirit guides, pagod na pagod ka na sa hirap. Kaya ngayon, you are implementing something change. May sinasalubong ka ng mga pagbabago sa buhay mo. Example, sa trabaho, lahat na lang ng ginagawa nila sa'yo binibigay. Pagod na pagod ka na doon. Hirap na hirap ka na. Minsan parang yung power dynamic masyadong unfair sa trabaho. Example. So now you are standing up for yourself. Sabi mo, ending na to. Tapusin ko na to. Trabaho nyo yan, kayo gumawa. Hindi ko na ulit gagawin yan. You're putting boundaries. You're ending something that is very, very mahirap. Yun. Darating yung ginhawa na hinihintay mo at gustong-gusto mo mangyari. Parang ganon. So, whatever na nagpapahirap sa'yo, putulin mo para dumating yung bago. Ganon din pagdating sa pangarap, Taurus. Kung may pangarap kang pagbabago sa life mo, you need to start it within you. Dapat ikaw alam mo na babangon ako, babaguhin ko to, i-end ko na tong mahirap na ito para makita mo yung mga bagong pintuan na naghihintay for you. Okay? Very important yan. The change will start from you. Okay? Dapat isa-isip mo yan. Ten of Swords being clarified by the Seven of Pentacles. Yes, may mga hinihintay kang magbunga para sa'yo. And parang nawawalan ka na ng gana, feeling mo helpless ka na, hopeless ka na. Kahit anong tirada mo, parang feeling mo walang nangyayari. Because whatever you're waiting for, ay may tamang proseso, may tamang araw, may tamang destined path kung kailan siya darating. Kaya ngayon, ikaw, huwag ka magpakalunod sa paghihintay. Huwag ka magpakalunod sa
Kailan ba, kailan ba, kailan ba, kailan ba? Minsan, kailangan mo isipin, teka, may ginagawa ba ako para dumating to mga bunga na ito? Baka naman I'm just waiting for the good news, pero wala akong ginagawang effort para makarating doon. So, kailangan mo rin daw, Taurus, ngayon, i-evaluate. Am I giving my effort, the enough effort para ito'y magbunga? Or ako'y naghihintay lang sa aking kalugmukan at kalungkutan na may magbago? Ikaw ang magbabago niyan. Okay? Very important to. In the area of your near future, meron kang the King of Cups. King of Cups is all about assurance. Kalmado, tahimik, relaxed, secured. At yun ang kailangan mong gawin in the near future. Sabi dito, huwag kang papaapekto porke magulo ang paligid. Or huwag mong hayaan yung emosyon mo makasira sa diskarte mo. Dapat balanse lang. You know what to do, you know how to take care of things na importante sa'yo, at huwag kang papadala sa emosyon mo. Dapat kaya mong balansehin. Kaya mong tignan yung sitwasyon ng may intellect, may lohika, kumbaga. So, kapag may mga triggering something sa paligid, mga taong toxic, mga taong, alam mo yun, walang ibang ginawa kundi i-trigger ka lagi, learn to really detach yourself from your emotions para yung mga bagay na inaalagaan mo sa paligid mo ay hindi masira. Example, you're in this now position na tahimik naman, serene, okay na yung work mo, okay na yung ginagalawan mo, and then maraming triggers sa paligid, mga maingay na kapitbahay or madaldal na co-worker, machismis, or toxic na boss. Huwag mo hayaan yung gulo nila ay makaapekto sa'yo. Focus tayo sa ating goal, focus tayo sa importante para hindi siya maapektuhan at hindi masira yung magandang daloy nito. Your emotions will play a huge, huge part pagdating sa mga goals mo this time. Okay? Isa-isip mo yan, Taurus. Huwag mong kalimutan. King of Cups being clarified by the Magician card. Yes, sabi dito, pagkalmado ka, mas makakakilos ka ng tama. Kapag okay ang mindset mo, hindi ka mabilis magkaroon ng rush decisions, kung ano man yung minamanifest mo, it will happen for you. Bigyan kita ng example. Halimbawa, you're in this middle of a negotiation para sa bagong kontrata mo sa trabaho. Example lang. Tapos sa conversation ninyo, sa pag-uusap nyo ng manager mo, sinasabihan ka na, oh, Taurus, ikaw daw nitong nakaraang buwan ay lumaylay ang performance mo, sabi ng co-worker mo. Tapos pumapasok sa isip mo yung galit, parang, ha? Bakit ako kinikriticize sa past work ko? Eh di ba dapat naman ina-accept mo lang ang criticism para mabago, di ba? Para mag-evolve ka, para mag-improve. Pero nagalit ka, kaya sabi mo, hindi ko ginagawa yan. Tumaas ang ego mo bigla, no? Naging ma-prideful ka. So, dahil sa emosyon mo, nasayang tuloy yung minamanifest mo na bagong kontrata. So, para hindi masira yung bagong kontrata na minamanifest mo, make sure na yung emosyon mo, ibababa mo yan. Kontrolin mo para hindi siya maapektuhan. Gets mo ba? Parang ganun. Kung ano yung minamanifest, use your matured emotions para ito'y maganap totally. Kasi nakita ko dito, baka mamaya bigla kang sumabog, makagawa ng mga desisyon na hindi mo naman iniisip agad-agad, no? So, make sure na malalim kang tao ngayon. Iniisip mo muna bago ka gumalaw, okay? In your challenge, meron kang feathered omens and escapism. Sabi dito, iwas ka ng iwas sa mga katotohanan. Iniiwasan mong harapin kung ano talaga yung nakahantad sa harapan mo. Kaya lalong tumatagal yung ending ng isang sitwasyon at kaya lalo ka nahihirapan with the pursuit of your dream. Ano, siguro napansin mo, bakit ang tagal-tagal ng dreams ko? Bakit ang hirap-hirap nito? Ano ba dapat kong gawin? Siguro dahil umiiwas ka lagi. Meron kang iniiwasan na dapat mo na talagang once and for all upuan, harapin, find solution para ito'y makaalpas na yung energy sa'yo. Break down the illusions. Meron ka daw maling akala or maling paniniwala sa isang bagay, kaya iniiwasan mo. Example, may trabaho sa Canada. Pero ang illusion mo, ay ayoko doon, malungkot daw doon, mahirap daw trabaho doon, masungit daw mga kapwa Pinoy doon, wag na lang. At iniiwasan mo yung offer. Sabi, uy, Taurus, okay kaya dito. Pasok ka naman yung qualifications mo at saka yung iniisip mo na work hours, okay, maganda yung sweldo. Sabi mo, ay ayoko dyan, magulo daw sa Canada. Akala mo lang yun, maling akala, di ba? Ewan ko kung saan mo narinig yun. Example lang naman, example lang.
So, dahil pinapanghawakan mo yung mali mong paniniwala doon, umiiwas ka ng umiiwas sa isang bagay na kumakatok sa'yo. So, always, always, know the truth first at huwag nang iwasan yung dapat hinaharap mo. Okay? In your challenge, meron kang Page of Pentacles. Sabi dito, harapin mo yung bagong bagay. May darating talagang bago sa'yo. With the end of something comes this new opportunity or new blessing. Sabi dito, wag mo agad urungan. Alam ko na baka pagod ka pa dahil sa mga nangyari in the past and you want to recharge, gusto mo munang umalis para magsaya, no? Para ihanda ang sarili sa pagbabago. Pero at the same time, sabi dito, huwag mong sayangin yung dumadating. Huwag mong sayangin yung binibigay sa'yo kasi baka maaaring hindi na yan i-offer ulit in the future. Okay? So, don't be masyadong kampante na kung ano yung nandyan ay forever nandyan. Kailangan mo tong aralin, kailangan mo tong bigyan ng oras para makita mo kung ano yung kahandaan na pwede mo ibigay na swak doon sa blessing para ito'y lumago for a long time sa'yo. Okay? Aralin daw. And make this your top priority. No? I-prioritize mo to para once and for all, alam mo na yung gagawin mo. Okay? Page of Pentacles. The Six of Swords. Yes, para makaabante ka na, para makasulong ka na. Nakita ko dito na meron ka pang remnants or may natitira ka pang bagay at atensyon sa mga bagay na dapat tapusin na. Kaya hindi ka maka-let go at makapag-move on. Huy, move on na tayo. May bagong darating. May bagong naghihintay. Kaya wag mong buruhin yung energy mo sa isang bagay. Kaya daw hindi nagfa-flow kasi nandito ka pa din. So make sure na sumusulong ka sa bago and you're moving forward. Aandar tayo, ha? Very important sa'yo yan. In your fortune, meron kang in the flow, everything is smooth sailing. So, if you want to commit to this, if you want to claim this, that everything is smooth sailing, kailangan talagang tanggapin natin yung mga changes and we go with the flow. Okay? You also have tread thoughtfully. Dahan-dahan lang daw ang andar, huwag mong madali, no rush decision, paunti-unti lang. Para bawat hakbang na pag-iisipan pa at pwede pang ihabol kung halimbawang na-realize mo na, ay, kailangan pa to, kailangan pa to. At least meron ka pang allowance to really make it better pa. Hindi ka tulad ng nagmamadali. Ayun, tapos ka na, meron pa palang dapat asikasuhin dito, lumaki pa yung problema. So, dahan-dahan lang para walang complications, wala ka nalalagpasan. Okay? In your fortune, meron kang the Emperor card. Emperor card, napakaswerte mo. Babalik ulit yung control sa life mo na dati medyo chaotic. You have to, sorry, yung mic ko nagalaw ko. You have to end something na talagang magulo, mahirap, na walang ka ng gana doon, baka naapektuhan din ng physical or mental health mo. Pero dito, the control in life ay nasa kamay mo ulit. Dahil tinapos mo na yung chaotic, now parang unti-unti mo na naramdaman na, ay, bumubuti ng lahat. Gumaganda na yung lagay ng buhay ko. Everything now is working in my favor. Everything now is in order. Payapa, maayos, dire-diretso. So make sure na matutunan mo lahat ng pinag-usapan natin para you can now have this authority in your life again. Okay? Narinig ko rin dito na meron kang action, meron kang gagawin ngayong linggong ito na okay ang ending. Okay ang resulta. So, congrats. Narinig ko dito, kapag may kailangan lakarin, okay? Huwag daw katakutan, huwag atrasan, huwag nang ipagmaya-maya pa. Have this eagerness to make a move para sa advancement ng buhay mo. High Priestess, yes. Sabi dito, kikilos ka kahit yung mga bagay sa paligid mo hindi ka sure. Marami kang mga tanong sa buhay. Marami kang, bakit ganto? Bakit ganun? Ano nangyari doon? Ano yung mga mali kong ginawa? Bakit ganito yung nangyayari? Anong ibig sabihin nito? Marami kang questions in life. Whether sa work, sa family, sa love life. Marami kang tanong. And sabi dito, ng yung spirit guides, kahit maraming malabo sa'yo, ready kang lumaban. Just to fulfill what you need. Yung instinct mo napakatalas ngayon. Papakinggan mo ang sarili mo, especially in your decisions, sa mga magkaibang bagay na hindi mo alam gagawin, kakatigan mo ang iyong naramdaman. Alam mo kung anong dapat mong gawin. And magiging klaro sa'yo yung movement dito. So congrats, congrats. Very close ka in your intuition, in your instinct, and you will know what to do kahit malabo pa or hindi sure. Malalaman mo yan. Congrats po. So, in your divine messages, meron kang
Step out of your comfort zone. Lumabas ka daw sa iyong nakasanayan ng mundo na yes, mahirap pero sanay ka na dyan eh. Kaya nga minsan ayaw mong gumalaw, di ba? Kasi sanay ka na dito, ayaw mo na magkamali, ayaw mo na mag-fail, kaya nandyan ka lang. May darating na bago, yakapin mo to, and kailangan ng tapang dito and risk. A risk that will grow your life for the better. You also have conclusions are within reach. Yes, ending na to ng paghihirap, may bagong naghihintay para sa'yo. Make sure na ready ka to step forward for that. Okay? In your divine messages, meron kang the Four of Swords. Four of Swords, sabi dito, pahinga, pahinga, pahinga. Meron ka daw mga bagay na dapat mo ipahinga para makapag-isip ka ng tama, para pagbalik mo, alam mo na gagawin mo. Sabi ko nga, escapism, kung umiiwas ka, sige, okay lang, 1 day or 2 days para makapag-isip, para makahinga, pero babalik ka pa rin para masolve yun. So ngayon, kayo din pinapayuhan na pahalagahan ng mga tulog-tulog, recharge, bakasyon, time for yourself, para lagi kang may lakas at hindi ka maupos every time nakikilos ka, okay? The Four of Swords, the Ace of Pentacles. Yes, sabi dito, kung meron kang inaalagaan na isang bagay, meron kang pinapayabong, pinapalaki, dapat daw meron ka rin time to rest para magkaroon ka rin ng lakas para ito'y pangalagaan. Okay? Importante ang katawan mo sa mga inaalagaan mo. Very important ito. Alalahanin mo. Outcome mo yan, but first, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have Mountain. You're on the road to success. Wow, i-claim mo to. Nasa road ka daw ng tagumpay this time. Claim it, it will be yours. You have Skull. Hidden secrets can harm you. Kung ano ang sekreto, itago yan. Huwag mo sabihin sa ibang tao, okay? Kahit pa best friend mo yan o kaibigan mo nakangiti sa'yo lagi. Ang sekreto ay dapat sekreto. You have Carrot, opportunity or windfall. I-claim mo to. Meron daw pong bagong opportunity or pagdating ng pera para sa'yo. You also have Love. Wow, this time daw to for love. Love sa trabaho, sa passion, sa career, sa negosyo. Paigtingin ng love para umangat makuha yung dreams. Okay? Ang outcome ni Taurus for January 19 to 26, the Moon card. Yes, answers will come. Alam ko marami kang kalabuan with the High Priestess, hindi mo alam ang sagot, pero pinagkakatiwalaan mo ang sarili mo na ito ang gusto ko, ito ang desisyon ko, ito yung tama. Listen to your heart, dadalhin ka niyan sa tamang direksyon. Kahit malabo, kahit walang sagot, eventually, the answers will come. Kaya kahit madilim, kahit na hindi mo alam ang ruta, kung talaga naniniwala ka na ito ang daan, do that. Okay? And don't worry, sabi dito, temporary problems lang naman yan, temporary emotions lang yan, it will change eventually. Kumbaga, walang permanente. Walang nakataga sa bato. Kung anong pegadaanan mo ngayon, things will turn out good soon. Okay? Napakagandang mensahe sa'yo yan ng yung moon card. Clarify natin. Moon cards being clarified by the Ace of Swords. Yes, lilinaw din ang isip mo na parang, okay, now gets ko na. Kaya pala pinagdaanan ko yun, napakahirap, napaka-pabago-bago, ang dami kong sinugal sa buhay, ang dami kong pagbabagong pinagdaanan. Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit. Kasi you are now reaching a destination at doon, everything now starts to make sense. Na parang, kaya pala nawala yun. Kaya pala mahirap yun kasi hinanda pala ako para dito. So, things are gonna be clear. Ace of Swords also a card of victory. Kung ano man tong temporary problem or temporary issue na pinagdaanan mo, mapagtatagumpayan mo yan. You are breaking through that problem. So talagang lalabas ka dito ng, hay, salamat, nakalagpas din. Hay, salamat, okay na ang lahat. At malinaw sa'yo kung ano yung mga naganap at malinaw sa'yo kung saan ka pupunta. Everything now ay may connection na pag-link mo na kumbaga. So congrats po mga Taurus. Napakaganda ng iyong January 19 to 25. Saan po kayo nakaresonate? Comment lang po kayo sa baba. Babasahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages na dapat malaman ng mga mahal kong Taurus. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.